talaga. Maganda na po ang aming tinatapakan. Di po katulad nung araw, sobrang putik. Pero ngayon po, lahat po nakikita naman ninyo, simentado. Ganda po ang nanamit po ng aming mga batilyo. Batilyo po tawag sa kanila. Ibababa na rin ito, magbenta ng wholesale para mabawasan ng transport cost, mabawasan din ng traders. So hopefully makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makatura ng bilhin sa mamamayan Pilipino. Mga DDS, may ganyan kayong tatay nyo. Siyempre, wala kay Pogo ang inatupag niya. Imbes magandahin yung mga port ng bansa natin, ang pinaganda ni Duterte, ang mga Pogo Hub. Pinadami niya ang Pogo Hub sa Pilipinas. Yun di puta. Diba? Ang galing ng ating Pangulo, ito ba yung hindi nagtatrabaho? Sasabihin na naman anong nagawa mga animal kamo. Kung ako sa inyo mga DDS, punta kayo doon. Sarap nyo talaga panghahampasin ng banyera ng isda. Para makita nyo yung katotohanan. Mamuhay kasi kayo sa realidad. Hindi yung sa mga hallucination kayo nabubuhay. Diba? Sa mga imagination na laging tinatatak nyo sa sarili nyo na walang nagawa. O sino niloko nyo? Sarili nyo eh. Wala na kayong ibang niloloko kundi mga sarili nyo lang. Kasi alam nyo na may nagagawa pero pilit nyong minamali. At pilit nyo hindi pinapaniwalaan. Bakit? Kasi sasama ang loob nyo. Kasi yun yung mga bagay na hindi nagawa ng tatay nyo. Kaya imbes na pagandahin, taon na rin, gawing moderno, ang mga port ng Pilipinas, ng mga kababayan nating mangingisda, ang ginawa ni Duterte, inuna niya yung mga pugo kung paano dumami. Kung paano dumami ang Pugo Hub sa Pilipinas, na halos punuin niya na ang Luzon sa Pugo Hub. Kaya nga si Roque, sa sobrang kasakiman, ayun, nag-land grab. Naging land grabber si Roque para tayuan din ng Pugo Hub. Diba? Ito yung Pangulo natin na hindi talaga iniiwan ng ating mga kababayang mangingisda. Hindi lang po mangingisda, pati po ang ating mga kababayang magsasaka. Kung mapanood mo lahat ng mga video ng Pangulo, makita mo yung mga reaksyon ng mga tao, talagang masayang-masaya sila. Yung mga DDS na niya hindi natuwa. Amot na nun sila kaklase ka mga nilalang ini. Ano klase ng mga tinuga ini na sa tuwing may ginagawang proyekto ang Pangulo na napapakinabangan ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, kinakagalit nila. Hindi sila natutuwa, nadi-disappoint sila. Pag may proyekto ang Pangulo na maganda, hindi sila yung masaya. Ano ka mo man? Diba? Imbes na matuwa tayo, ay sila yung galit na galit pa. Pero yung diputa, nagtanim si Sara Duterte ng puno ng kahoy doon, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila, pumapalakpak sila. Namigay ng lugaw si Sara, tuwang-tuwa din sila. Namigay ng pandesal, tuwang-tuwa sila. Namigay ng kung ano-ano pa, natuwa sila. Pero sa ginagawa ng Pangulo ay ahay, kinakalungkot nila at ikay nasasama ng loob nila. Ano bang meron? Bilang isang Pilipino, dapat masaya tayo sa mga proyekto ng ating gobyerno kung saan maraming mga kababayan natin ang makikinabang. Hindi yun di po, tapag may nagawa ang presidente kung ano-ano pang sasabihin nila sa comment section. Ano ka ba? Diba? Hindi namin sinasabing pasalamatan nyo yung Pangulo. Pero bilang isang Pilipino, pinalaki naman tayo na magulang natin na marunong tayong magpasalamat. Oo, tax ng Pilipinas, tax natin ang ginagawa dyan. Pero yun di po, paano magkakaroon ng proyekto, ha? Kung ang tax na sinasabi mo hindi gagamitin. May effort pa rin ang ating mga gobyerno, may effort pa rin silang ginagawa kasi hindi matutuloy ang proyekto. No, kahit magbayad pa tayo ng mga bayad ng tax, kung hindi nila gagawin ang kanilang trabaho, sa tingin mo may proyekto na mangyayari? Siyempre wala. May effort pa rin ang gobyerno, ang Pangulo, may effort pa rin siya kahit anong sabihin ninyo. Hindi kayo sasabihin niya, ay, pera naman ang taong bayan yan, bakit kami magpasalamat? Ay, animal kayo, huwag kayong magpasalamat. Hindi naman kayo sinabihan na magpasalamat kayo. Ang amin lang sana matuwa kayo. Matuwa kayo sa mga bagay na nagagawa at napapakinabangan ng ating mga kababayan. Hindi kayo kinakagalit yung mga animal kamo. Kahit ka sa lugar nyo na mismo tinayo yan eh. Mas malungkot pa rin kayo. Ay, nagkainano ka mo. Kahit hindi mo man gusto ang Pangulo, kung may nagawa, nakabutihan, palakpakan! Hindi kayo sasama ang loob ng mga animal kamo. Bintang-binta talaga yung mga lusartan sa mga DDS eh. Diba? Kaya allergy din to, bintang-binta din mga anti-stamin sa mga DDS. Diba? So kung maraming mga butika dyan, mabili talaga ang lusartan at mga anti-stamin dyan. Kaya mga DDS, pag may nagawang proyekto na maganda ang Pangulo, kinakagalit nila yan. Hina-high blood sila, nalulungkot sila, nadidepress sila, allergy sila. Lahat na lang yan ang kalungkutan sa buhay, ginsalo na nila. Diba? Imbes nga pumalakpak sila ay sa wakas may mapakinabangan, may napuntahan ang pera ng taong bayan, ay mga yun puta nila kung ano-ano pang sasabihin sa comment section. Anuhan ka mo man, Pilipino ka mo? Iwasan nyo yung pagiging panatiko nyo.
Diba? May mga proyekto. Ako pag namin na ginagawa si Sara Duterte, nung pumunta siya sa Burial, ay sabi ko, buti naman, nagpunta ka sa Burial. Nung nagtanim siya ng puno, buti naman nananim ka ng puno, at least napakinabangan ka. Diba? Kahit nakakatawa, na ginagawa ng Vice President yung pang local lang, pero pinapalakpakan pa rin. Pero di puta, ang dami-dami na nagawa ng Pangulo, sabihin, anong ginawa niya, anong ginawa niya, anong ginawa niya. Mga yun di puta. Ginagawa niyo yung tanga yung mga sarili niyo kasi alam mo sa sarili mo may nagagawa ang Pangulo kaso lang hindi mo matanggap. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Bakit? Kasi yung mga bagay na nagawa ng Pangulong Marcos ngayon, yan yung mga bagay na hindi nagawa ng tatay niyong karton. Bar!